So, bago tayo magsimula, mag-recap muna tayo sa mga last lesson. So, mag-recap muna tayo. So, sino ang gobernador noong panahon nung na-introduce sa atin yung coffee? Sino? Ito ay panahon sino ang unang governor senior yun? Sige. Year 1808, Governor Senior Don Galagos responded to British Demetria for copy in the facility. Don Gallo. Don Gallo. Don Gallo de los Reyes. So, kailan naman na-introduce ang kape sa atin? Kailan na-introduce ang kape? Kailan na-introduce ng mga Espanyol sa atin ang kape? Sige. 1740 by Franciscan Friar Bros. Hindi pala. Oo. So yun, 1740. So, sunod naman na tanong, sino ang unang kapitan na nagtanim? Sa kanila. Ikaw ah. Kapitan ng Francisco Francois. Kapitan. Sorry. Captain. So, Liberation Day at so tatalagayin na natin, ngayon ang talagayin natin yung mga kapitan na nagbigay sa atin ng extension. So, later na natalagay yun, nalikap natin yung mga tauhan, mga taon na kung saan unang lumaganap yun. So, maaari ko bang masabi na? Sir? Liberation Day of Lipa, a milestone in coffee exportation in the year 1886. The year 1886 marks a significant chapter in the history of Lipa, a city in the Philippines that will emerge as a prominent player in the global coffee market. Known for its rich volcanic soil and favorable climate, Lipa became a hub for coffee cultivation, particularly during the late 19th century. The Liberation Day of Lipa is celebrated on January 12, 1886, not only symbolizes the city's historical significance, but also highlights its role as a leading coffee exporter during this period. Yun. Kaya nasabi natin, isa ang Lipa City sa mga prominent player sa global sa coffee global market, global coffee market. So kaya natin nasabing isa tayo sa mga prominent player kasi nga
dahil nga sa, sige, pag-aralan na muna natin yung landscape ng ng lipa. So, ang lipa kasi is favorable siya, favorable ang kanyang klima para sa kape. At saka, syempre, dahil na rin sa volcanic soil na meron tayo, which is maganda yung lupa na yun para sa pagtatanim. So, ng mga rich volcanic soil. At saka favorable climate. Kasi ang lipa is malamig. Tama diba? Tayo kasi is medyo above sea level. Medyo mataas na rin. Kasi lupa. Ano po, ang evaporate pa na sa pinakamataas na lugar. At pinamumuhay ko ng Tagumpay. Yes. So, lipa is celebrated Liberation Day. The Liberation Day of Lipa is celebrated on January 12, 1856. Not only symbolizes the city's historical significance. So hindi lang dahil sa importansya ng history, bagkus ito rin kasi yung nag-highlight na tayo ay isa sa mga leading exporter ng kape dito sa hindi lang during that period, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa buong mundo. So, dako na tayo sa... Nasulat ko na po lahat. Dako naman tayo sa history. So, the conflict, okay basa? Sir? Honduras under the Spanish colonial rule, which had a profound impact on its agricultural practices and trade. Coffee was introduced to the Philippines in the 18th century, and by the 19th century, the rise of coffee exportation. I know. Sorry. So, yun. So, dako tayo sa history. So, ang ang bansa natin is nasa Spanish colonial rule or kasi tayo, na-colonize tayo ng Spain. So meron nagkaroon to ng epekto, nagkaroon to ng impact sa ating pakikipagkalakalan sa trade at saka sa mga agricultural practices na meron tayo. So, dahil na syempre, Spanish, kilala ang tawag dito. So, may mga connection sila sa iba't ibang bansa. So, na-introduce sa atin yung kape. So, dahil sa kanila, dahil sa Spain, na-introduce sa atin yung kape. So, at dahil nga introduce sa atin yung kape, so nagkaroon tayo ng mga practices, ganyan, nagkaroon ng pagbabago sa ating agrikultura, nagtatanim tayo ng mga coffee beans, ganyan, So, ang coffee was introduced to the Philippines in the 18th century and by the 19th century. So, ang
ano, coffee was introduced in the 18th century. So, 18th century is ito. Parte pa rin ito ng 18th century, 1740. Ang 1740 po ay parte pa rin po ng 18th century. Tama. Tama po kayo naman. So, by the 19th century, naging isa to sa, naging isa ang lipa sa tinatawag natin cash crop. O di kaya, nag-export na tayo. Doon na lumabog yung kape sa atin. So, nagkaroon na tayo, napagkakitaan na natin, nakapagtanim na tayo, nagkaroon na ng agrikultura. Sa So, yun na po yung history. So, dako naman na tayo sa pagtaas. Or, ito na yung panahon na tayo ay isa ng ganap na coffee exportation. So, sino maaaring mo? Sige. Sino yung katabi? Alay sa Orange. Basta. The rise of coffee exportation. By the time of liberalization in 1886, the city had established itself as a leading coffee exporter. The city was known for its Arabica coffee, which was prized for its rich flavor. Significance of Liberation Day. The day symbolized the triumph of local farmers and their contribution to the global coffee market. So, yun. So, by yun nga, nasabi na rin niya, no? Tayo, nung panahon ng 1886, is tayo na ang nag-lead sa coffee exportation. So, tayo na ang nag-export sa iba't ibang bansa, worldwide, sa iba't ibang bansa, worldwide So, isa tayo sa growing economy ng mga panahon na yun. Isa tayo sa mga leading economy, leading coffee economy, ganyan. So, the city was known for its Arabica. So, ito yung unang seed natin dito. So, ito yung unang na-introduce sa atin na coffee bean or coffee seeds. Yes, yung Arabica. Bago dumating yung tatlo, yung tatlo? Yung natalakay, yung Liberica. Arabia Robusta, Excelsa, Ugel. Ano ba yung step? Tapos, sunod. Excelsa. Excelsa. At saka Robusta. So, bago pa dumating yung mga yan, ito muna sarap. So, dahil nga, ang Arabica kasi, kilala siya sa kanyang flavor, sa richness ng flavor, at saka yung aroma. Kumbaga, isa siya sa mga pinaka-masasabi mong good quality, masasarap na kape, mga good quality na kape. So kaya rin, naging sa atin yung kape. Kaya tayo ay tataglit sa coffee industry kasi nga, dahil maganda ang ating pag-produce ng mga kape. So yun. So hindi yun. So hindi lang ito yung nangyari. So hindi lang ang hindi lang dito nagtatapos lahat sa pagtama nga sa ng coffee industry dito sa Pilipinas. Dahil hindi lang ito nagkaroon sa ating economy. Hindi lang ito nagkaroon ng epekto sa ating economy. Pagkos nagkaroon din ito ng epekto sa ating society. Sino makakapagbigay sa akin ng example kung bakit ito ay nakaka-apekto sa ating society? Ang coffee industry.
Dahil nga sa yung pumatok yung lasa, naging trending siya at yung nagustuhan ng nakararami sa food. O, ikaw, sige po, thank you po. Through coffee po, magkakaroon po ng a lot of opportunities po yung mga tao po na mag-work through this kind of work po. So hindi lang siya nagkaroon ng nagkaroon ng malaking epekto sa ating economy. Nagkaroon din ito ng epekto sa ating society, sa lipunan natin. Kasi nga, nagkaroon tayo ng trabaho. Nagkaroon ng magandang trabaho, negosyo ang mga mamamayan natin. Nagkaroon tayo ng mga cooperations sa mga farmers natin. Nagkaroon tayo ng magandang komunidad ng panahon. Okay. So, ang significance of Liberation Day is tatalakayin. So, yun yung, kumbaga, also known as importance of Liberation Day. Significance of Liberation Day of Lipa, or the importance of this liberation in the history of Lipa. Pasensya na po lang. Traditional ritual. Kasi akala namin siya PowerPoint. Gamitin mo sa PowerPoint. Ay, gamitin mo. Ano?